Yung mga gusto pong mag-perform, magpalista lamang po tayo kanila Kuya Dai. Ayan, and I know, na-ready na po yung bawat isa to receive the word this afternoon. Kaya naman po, let's ready our tribis, our Bible, book, note, and ballpen, and let's ready our heart and mind to receive the word this afternoon. Kaya naman po, let's all welcome our senior pastor, Pastor Vernon J. Viana. Po sa lahat. Mic check test. Yan. Yan. Magandang hapon po sa lahat. At batiin mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, Happy 23rd Anniversary. Oho. So 23 years na po tayo, no? Na tayo po ay bahagi po ng GUCCL. 23 years na po yung ating pong simbahan. And maybe for some po, ito ay first time po ninyo. Pwede po bang makita ko yung mga kamay ng mga first time po natin makasama ngayon? First time, first time. First time po, taas po yung kamay. Yung, pwede ba nating palakpakan ng Lord sa buhay ng mga first timers natin? Welcome po. Okay. Ayan. At second timer po, meron po bang second time makarating? Second time. Second time. Taas po yung kamay. Ayun, palakpakan natin ng Lord. Welcome po. Welcome. Okay, third time. Third time. Ayan, third time. Ayan, marami yun. Third time. Palakpakan natin ng Lord. Welcome po. Yung sino rito yung fourth time pataas. Yung grabe. Ayan, mga all-timers. Okay po ba? Palakpakan natin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, and welcome po sa atin pong third week celebration po natin ng ating pong anniversary series, no? Anniversary month po natin. At ating pong sineselebrate ngayon, and we're talking about legacy. Sabihin nga natin yung word, legacy. Okay, sabihin po natin, ready on the count of 3. 1, 2, 3, legacy. Yan. Wow. No, at ngayon po, nasa third part po tayo ng ating pong message series about legacy. And we've been talking about last week po, we talk about integrity. Yung legacy of integrity. Ano ba yung nakikita sa atin in public and in private and even in the time that we dun sa ating secret place. Kasi it will really reflect dun sa next generation po natin. Amen? Kaya napakahalaga po na ano ba yung binibigyan natin talaga ng halaga. No po? And we are now on a third week po ng ating message series about legacy, no po. And I'd like to title this message as Legacy of Service, Living for Others. Legacy of Service, Living for Others. And bago tayo magtuloy, can we have this declaration? No, kasi po, alam ko lahat tayo will be again engaging with the Word of God. Sayang po yung oras natin na nandito tayo kung wala pong magbabago. Amen? And ako po ay alam ko ang Panginoon, walang plano po na sayangin yung oras natin. Amen. At ako po ay wala ring plano. At akin pong dalangin na yung ating pong ilalagi ngayon dito sa templo, ating pong maririnig na salita will bring change sa atin pong buhay. At ang prayer ko po, pag uwi po natin, meron pong malaking magbabago sa buhay po natin. Are still there? Diyan pa po ba kayo mga kapatid? Okay. So, at ngayon po, i-declare po natin to, and let's declare this bilang isa pong panalangin. Okay, sige po. On the count of 3, sabay-sabay po tayo, i-declare po natin to. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, Panginoon. Nagpapasalamat po
again for the opportunity na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat sa inyo, maibalik sa inyo yung papuri, parangal sa Lord, nakaraang mga araw na kami po ay pinagpala ninyo ng buhay, ng lakas kakayanan na magawa namin yung mga dapat namin gawin, harapin yung aming mga trabaho, yung aming mga tungkulin, yung aming mga aralin. And Lord, thank you sa inyo pong favor at Lord, protection at provision. At Lord, hiningi po namin, nabuksan nyo yung aming puso na maunawaan po namin, ano ba yung kadakilaan sa inyo pong terms. At makita namin, Lord, na yung kadakilaan na doon sa mga taong naglilingkod at naglilingkod sa kanilang kapwa. Panginoon, dalangin po namin, naturuan nyo po kami. Tulad po ng Panginoong Jesucristo who selflessly, unselfishly, Lord, serve with joy, serve sacrificially, so that, Lord, kami man po makapag-iwan kami, tulad po ng aming Panginoong Jesucristo, ng legacy ng paglilingkod o ng service na makakapag-inspire doon sa next generation. Samahan niyo po kami, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Itatag niyo po ito sa amin ngayon. Ito po yung aming dalangin in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Mark chapter 10, verse 45, ano pong sinasabi ng Panginoon about service? Sabi ng Panginoon, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. God bless the reading of His Word. Ano pong ibig sabihin nitong talatang ito? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, siya po mismo, dumating po siya hindi po para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sacrificially bilang kabayaran para sa kasalanang hindi niya nagawa as a ransom for many. Kaya lang po, ito po yung problema sa panahon po natin ngayon. Now, tingnan niyo po, ito po yung problema. Sa panahon ngayon, gusto natin na maalala tayo doon sa mga achievements natin. Gusto natin maalala tayo sa mga likes, ilan yung subscribers. Di ba? Parang, uy, grabe, ang daming nag-like doon sa post ko. Pero ang problema po, nung inutusan ng magulang, nagdabog. Para may kilala kayo, ha? Sabi sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan ngayon. Di ba? Ang daming followers, ang daming subscribers, ang daming comments, ang daming views. Pero pagdating doon sa paglilingkod, naku po. Are you still there? Alam niyo po, sa mata ng Panginoon, in God's eyes, true greatness is not about position, but about service. It's all about service. Kasi po sa kultura po natin ngayon, ang tinitignan natin yung recognition, yung likes, yung subscribers, yung mga achievements, yung mga titles, yung mga awards. Pero minsan nakakalimutan natin na ang pinapahalagahan pala ng Panginoon ay yung paglilingkod. Luke 22, verse 25 to 26, ano sabi po rito ng Panginoon? Ito po yung panahon, bigyan ko po kayo ng background bago ko basahin. Ito yung panahon na sinasabi na ni Lord yung mangyayari sa kanyang pahirap hanggang sa kanyang kamatayan. Okay? After nun, lumapit mo naman yung isang nanay sa kanya. Maring may dalang tinapang salina siguro. Tapos isang bilaong pansit malabon. Nagawa dyan sa may gitna. Tapos lumapit, Panginoon, pwede ba yung isang anak ko sa kaliwa, yung isa sa kanan? Nalala niyo yun? Tapos nagalit din yung 10. Sabi niyo, unahan kami ng 2 to. Tama ba? Yun ang pinag-aawayan nila. Kinausap sila ni Lord ngayon. Ano sabi ni Lord? The kings of the Gentiles lord it over them. Sabi niya, pero kayo, but you are not to be like that. Kasi ngayon, anong pinag-usapan? Ang dami kayong gusto maging kontraktor ngayon. Bakit? Kasi grabe, nakakabili ng mamahaling payong. May libreng sasakyan.
Hallelujah! Pero sabi ng Lord, hindi dapat kayo ganon. Sabi niya, instead, the greatest among you should be like the youngest. Yun daw pinakamatanda. Galaw bunso. Talagang yung mga bunso. May mga bunso ba dito? Alam mo ba yung bunso? Ano nangyari? Inutusan si ate, yung panganay. Tapos ano sumunod? Inutos doon sa sumunod. Tapos ano susunod? Iuutos doon saan? Yung bunso, wala nang mautusan. Tama? Kaya lang tingnan nyo, no? Yung youngest daw. Ibig sabihin, tinuturo ng Lord dito, yung paglilingkod. And sabi niya, and the one who rules like the one who serves. Tinuturuan tayo ng Panginoon dito, ano ba talaga yung dakila sa paningin ng Diyos? Yun bang maraming naglilingkod para sa Kanya? O marami siyang napaglingkurang tao? Have you thought of that? Sabi po ni Dr. Miles Monroe, sabi niya, the greatest act of leadership is service. Leaders become great not because of power, but because of their ability to serve others. Sa makatuwid po, according to Dr. Miles Monroe, as he interpret the verse, ano po, binibigyan, yung leadership po pala ay nasusukat sa paglilingkod. Hindi dun sa mga likes, hindi dun sa subscribers, hindi dun sa views, kundi dun sa paglilingkod. And the question is, atin po bilang mananampalataya, ilan po yung taong na paglilingkuran po natin? Ilang tao na yung, ibig sabihin, how many people have we really served? Kasi yung service natin, lasting, kaya sabi ng Lord, go and make disciples. Ilan yung tao na nailapit natin sa Panginoon? Ilan yung tao na natulungan natin na yung dating gusto na nilang mag-give up sa buhay, pero natulungan natin sila na makabalik sila sa Panginoon, naging tama yung kanilang pananaw, at ngayon yung mga dating gusto nang kunin yung kanilang sariling buhay dahil sa depresyon, dahil sa wala na nagbibigay ng halaga sa kanila, binigyan mo ng halaga, hanggang na-encounter nila yung Panginoon, na bago yung kanilang pananaw, nagbago yung kanilang buhay, yung dating impyerno nilang bahay ngayon, nagkakaroon na ng liwanag ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos ay nananahan na sa kanilang puso, at dahan-dahan nakikita nila na merong pagbabago. Eventually, sila rin ay ginamit ng Panginoon para maging blessing din sa iba. At sila man ngayon ay naging leader na, at sila ay tumutulong din, yung mga tao na kokonekta sa kanila, nababago rin yung buhay. Yung mga hopeless, nagkakaroon ng pag-asa ngayon. Yung mga nasa dilim, lumiliwanag yung kanilang isip. Bakit? Kasi natulungan. Are you still there? Kaya kung nandito yung mga taong ginamit ng Panginoon sa'yo, di ba, minsan sinermo ng Kanya, naglilingkod yan sa'yo. Bakit? Kasi sino ka ba para ilagay niyo yung sarili niya sa alanganin? Total, magagalit ka sa Kanya. Kaya lang mahal ka niya, kailangan niya magsalita ng totoo sa'yo. At sabihin sa'yo yung tama. Amen? Kaya lang tingnan niyo po, no, minsan gagamit siya ng pastor, gagamit siya ng primary leader, para sabihin sa iyo yung totoo. Kasi po sa mundo po natin, nakakalungkot, ang dami po, tingnan nyo, alam niyo yun, yung gagastos sila ng malaking-malaki, tapos ang gusto lang nila mailagay yung pangalan nila doon. Nakita niyo ba yan? May mga nakalagay bang pangalan sa mga project? No, kailangan, naalala ko nung panahon ng previous na administration, huwag nyo lagyan ng pangalan. Bakit? Hindi nyo pera yung ginamit nyo dyan. Hello po, mga kapatid. So, hindi nyo pera yung ginamit nyo dyan. So, public servant tayo. Are you still there? Andun tayo para maglingkod. Yan, tinawag public servant. Tama po ba, mga kapatid? Kaya lang, baka mamaya nadala yung kultura na mali, that is, yun na yung kumakain ng society natin ngayon. Bakit? Kasi ngayon po, parang yung mali, yun na yung nagiging tama, yung tama, nagiging mali. Pero tignan nyo po,
Mas matindi pa pala, totoo lang, kapatid, sino yung naalala mo? Yun bang naglagay ng pangalan? O yung naalala mo yung teacher mo na talagang tinignan ka ng tama? Tinulungan ka niya? Pinaglingkuran ka niya? Or even siguro baka barangay tanod yan na wala man siyang pangalan, hindi siya sikat, pero nakita mo gano'n siya katapat sa kanyang paglilingkod? Maring nakita mo rin yung nanay, tatay mo, paano sila nag-sacrifice para sa iyo ngayon. And they are this model of service. Kaya lang sa panahon po natin ngayon na tinitignan po yung kasikatan, yung titulo, yung mga papel, yung mga Latin award, di ba? Kaya lang kung ating titignan, ito po yung tinitignan ng mundo, ito po yung problema natin ngayon. Kasi totoo lang po yung lahat ng achievements po natin, nagfe-fade po yan. Pero yung paglilingkod po natin, kailanman hindi yan nakakalimutan. Kaya gusto ko encourage yung nandito ngayon. Kung hindi ka napapansin, nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, sa leader, wala pang nakakapansin nung ginagawa mo, be an audience of one. Kasi po ako, nung ako po yung nagsimula maglingkod sa Panginoon, tinatag ko na pwede po akong masaktan ng mga taong tinutulungan ko. Bakit? Kasi sira pa yung buhay nila. Tama ba? Tapos ako po'y pupunta sa kanila, tutulungan ko sila doon sa kanila. Sila po yung mga sugatan, sila po yung mga galing na nasaktan, no? Of course, yung nasugatan, nanunugat. Yung nasaktan, nananakit. Kaya lang, ilalagay mo yung sarili mo sa kanila. So, anong pwede nilang ibalik sa'yo? Naalala niyo yung palagi kong ini-illustrate? Naglakad kami ng wife ko palabas dito ng compound. Hinawakan niya yung kamay ko. Pag hinawakan yung kamay ng asawa mo, anong simbolo nun? Di ba, pag-ibig? Kaya lang sabi ko, aray, ano ka ba? Bakit ako nag-react ng ganon? Kasi po, meron akong 5 tahi dito nun, sariwang-sariwa pa. Hindi dahil sa ayokong hawakan niya ako, kundi masakit kasi may sugat ako. Gayong pagmamahal naman yung binibigay. Still there? Kaya kapatid, pakiusap, huwag mong hayaan yung puso mo masugatan. Kasi kahit anong ganda ng pag-ibig ng Panginoon, pag may sugat ka, tatagas. Para lang yung mug, na pag may crack yan, kahit anong init nung kape at sarap nung kape, hindi mo may enjoy. Bakit? Kasi may lamat. At tanungin mo yung katabi mo, may lamat ka ba? Okay, tanungin mo katabi mo, basag ka ba? Ito, tanungin mo katabi mo, sabog ka ba? Okay lang po yung may lamat, wag lang po yung sabog. Amen? Pero kahit ano pa man ang sitwasyon mo, kaya kang pagalingin ni Jesus. Amen? Ito po yung solusyon para maayos natin yung problema. Kasi ang problema, kaya nagkakaroon ng problema kasi mali yung tingin natin. Ang nakikita natin yung recognition, yung achievements, yun ang nabibigyan natin ng halaga. Yan ang nabibigyan ng halaga ng mundo ngayon. Sa social media, yan ang pinapansin. Yan ang tinatrabaho. Manood ka ng YouTube, yan ang ituturo sa'yo. Dumami yung subscriber mo, dumami yung likes mo. Para mabilis kang magkaroon ng income, mabilis ka sumikat, mas maganda. Kaya kahit ano yung ginagawa, kahit puro mga hindi na kalugod-lugod sa Diyos gagawin. Bakit? Kasi nga po, doon natin makita, ito na yung tinitignan na binibigyan ng halaga ng mundo. Pero paano natin susolusyonan yan? Ito po, greatness equals service. Itatapat natin na ang greatness po, o yung paglilingkod, equal siya ng service. Kaya lang tignan po natin, no, parang ganito lang. Sa church po natin, hindi po abot ng 23 years to kung wala po yung mga naglilingkod sa Lord. Nung una po, Pastor Kim Jae-yong, iniwan yung kanyang pamilya sa Korea. Talaga in-embrace yung calling niya po. Pumunta ng Pilipinas, naglingkod sa Pilipinas, iniwan yung kanyang $5,000 salary para po maglingkod sa atin. At ang una niya pong na-win ay yung aming pong pamilya. Nagkaroon po ng mga kapatid, actually pagkaganto po yung bilang noon, anniversary na po ito. Actually ito po yung isang service lang. Kanina umaga po, halos ganito rin po yung bilang. Kaninang umaga. No, konti lang po yung difference. Ang dami rin po kaninang umaga. Okay, so,
nakakatuwa pong isipin kasi yung isa, pumunta ng Pilipinas, isang pamilya, ilan lang po muna kami, tapos eventually, na-connect po sa mga kapatid, na-connect sa mga kaibigan, na-connect po sa mga estudyante, na-connect po sa mga teacher, at nakakatuwa po yung ginagawa ng Panginoon. Ngayon po ay meron na pong ginagawang malaking bagay yung Panginoon. At nakita ko po yung aking ina po noon. Actually, nung siya po yung nagpatuloy, may mga challenges po. Kasi yung mga leaders po ay nung namatay si Pastor Kim, may mga iniwan din po siya. Pero nagtuloy lang po siya. Kaya sabihin sa katabi mo, iwan ka man ng iba, magtuloy ka pa rin. May gagawin ng Panginoon. Amen? At ngayon po sa time ko, dito na po kami mag-asawa po at nakakatuwa po kasi kasama po na yung aking mga anak, yung mga apo. At ngayon, andito na rin po kayo ngayon. Kaya ibig sabihin, hindi po sayang yung ginagawa mong paglilingkod. Maaring hindi na nakita ni Pastor Kim kung ano yung resulta ng kanyang ginagawang paglilingkod. Pero ngayon po, kinukwento ko sa inyo, nakikita ko ito'y isang buhay na patotoo. Na kahit isa ka lang, magpatuloy ka lang. Maaring hindi mo na makita, tulad ni Abraham. Hindi niya na po nakita yung Israel ngayon na isang malaking bansa. Kasi binigay lang sa kanya si Isaac. Tama ba? Pero alam niyo po ngayon na isa ng malaking bansa. Kaya kapatid, hindi sayang yung ginagawa mong paglilingkod. Mark chapter 10, verse 43 to 44, sabi po ng Panginoon, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Anong sabihin ng Lord? Kung gusto mo maging dakila, you serve. Gusto mong ibantog ka ng Lord, serve. Pastor, paano namin gagawin yan? Sino rito gusto mo matutunan yan? Pastor, gusto ko yan, greatness. Kasi po, ito, minsan ayaw po natin to eh. Gusto natin palagi yung sikat, gusto natin yung palagi tayo nasa limelight, di ba? Yung talagang spotlight ba? No? Gusto natin yung ganon, tayo yung napapansin. Pero pag naglilingkod ka, hindi nyo po nakita kasi, way back, si pastor noon. Ako po noon ay, nagsimula po ako na, katulad po ninyo, nakaupo po dyan. Nakikinig lang. Ang alam ko lang mag-take notes. Opo, yun lang. Tapos sumunod po, natuto na ako mag-devotion. Mali pa rin ang buhay ko. Pero meron na akong malalim na tingin sa kasalanan, nako-convict na ako. That's where you start. Nako-convict na ako sa ginagawa kong mali. Ayoko na nung bisyo ko, pero ang hirap alisin. Pero hindi na ako masaya, hindi katulad dati. Ang saya-saya ko sa ginagawa ko. Yun ang nagiging comfort zone ko. No, parang ang saya ko pag kami bisyo. Pero noong dumating yon, when I received the Holy Spirit, nagkaroon ako ng conviction, hindi na ako masaya. That's where I started. Tapos after nun, umalis yung worship team, pumunta ng Korea sila lahat. Naging part ako ng band. No, nag-drum ako noon, a cappella, drum lang. Ang tugtog, bug-chik, pak-chik. Ganoon lang. Ang kanta, give thanks. Give thanks. Bug-chik, pak-chik. Kayo mag-bug-chik, pak-chik. Ako kakanta. Di ba? Give thanks. Hindi nyo magawa. Ang hirap. Hindi po madali mag-drum. Ganun. Okay. So yun po lang yung alam ko nung basic. Tapos eventually, pinunod ni Lord, naging worship leader. Kaya meron ba tayong mga picture dyan? Para may ipakita muna. Check nyo. Alright. Noong nagsimula po ako doon, nung time po na yon, ako po ay drummer. Ito po yung church dati. Kita nyo yung itsura ng church dati? Yan po yon. Okay, doon na rin yung ate. Noong nag-start na po sa vision yan, okay, wala pa po dati yan. At yan po ay recognition nata ng Galilee Academy po. Yan po yung puwan, no? May nagtanong sa akin, Pastor, bakit inalis na po yung mga mahabang upuan? Kasi po nung panahon po na yan, hindi pa po yung church natin, hindi pa po ganun ka unlad financially, no ho. Yung mga recon wood po yan, yung mga scrap wood.
O kaya lang po binukbuk na, kaya po kailangan na nating palitan. Okay? At hindi na po kaya pagka mas maraming tao, hindi po, no, mas marami po kasi nung ino-occupy na po yung gitna. No, kaya pong, yan po medyo mahirap na po pagka punong-puno. Right? Okay, so pinalitan na po siya. Ayan, tingnan niyo po next slide. Kuya, meron ba tayo dyan? Ayan po, yun. Nakita niyo po yung naka-pink na naka-long sleeves? Grabe, pink long sleeves, no? Okay, si pastor po yun, worship leader po ako noon. Okay, no, may kilala ba kayo sa mga nakatalikod dyan? Ayan, si Kuya Ariel, nasa likod. Na? Okay, so yun, no? Yun po yung, kaya yung ano po noon, kasi nag-lead na ako worship, wala po na mag-drum kasi nag-lead na ako ng worship, no? Okay, kasi meron naman mga tumutugtog na. Okay, next. Kuya, meron pa. Yan yung first po, nag-encounter si pastor. Nung nasa vision po tayo, po yung mga kasama ko, puro pastor. Kilala niyo isa dyan? Pastor Batch, di ba? Kasama natin sa Kaugnay. Kasama ko po siya, minentor po ni Pastor Modi back then. Yung dalawa po sa tabing pastor sa taas, Pastor Gino, yung nasa kaliwa, si Pastor Ato yung nasa kanan. Together with Pastor Joseph na taga Dasma, Pastor Tim, Pastor Aning. Po, sila po yung mga kasama po, hanggang nga po naglilingkod po sila sa Panginoon. Okay? Yan, first encounter po yan way back 2010. Okay, batang-bata pa si Pastor, no? Okay, ano ba, mas, nag-improve ba? O, next slide, pakita mo lang. Ayan, yan, aking pong ina. Kung hindi po nakakilala, Pastor Jo. Okay, late Pastor Jo, Principal Jo. Wala na po akong picture ni Pastor Kim, no? Yung pala, hindi ko na-include, di na po ako nakakuha, no? But makita na lang po natin dyan sa likod, si Pastor Kim po yung nakasandalo na nakaganon. Doon sa likod. Siya po yun. Our late Pastor Kim. Kung di po, pwede niyong bisitahin yung kwarto dito. Andun po yung kanyang, andun din yung kalahati ng kanyang ash. Okay? Tignan nyo na lang, pag nakangiti siya sa inyo, goods ka. Pag medyo malungkot, galit, alam mo na. Okay? Next slide po, no? Okay. So, yan po yung isa sa mga encounter natin. Yan, si Pastor yung nakadilaw. Ayan, slumber, parang slumber party kasi kaya naka-overall po ako pantulog. Okay? So po yung mga guys noon, no? Men's encounter po yan. At I claim, gagawin na ni Lord. Kasi dati, puro lalaki lang po yan. Okay, wala pong kasamang babae ang encounter noon. Hiwalay ang encounter ng babae sa lalaki. And I pray sa darating, ganun ang gagawin ni Lord. Amen? Okay po, no? So yun. And next po. Ayan, okay. Ayan, si Pastor. Po. Ayan, medyo marami po akong kinain po niya nung panahon na yan. Okay. Ayan po, Pastor Vincent, my mom as well. Ano po yan? Pastor's Appreciation Month. I can't remember kung kailan ba. Ayan, I think mga 2015, 2012. Ayan. Sige po, next. Ayan. And things happened way back 2024. Last year lang po, I was in the ICU. Pero dahil inaatake na po pala ako sa puso, and I thought, ako po pala, akala ko ay heartburn lang. Yung po pala ay heart attack na. No, salamat sa Panginoon. 2 ugat po ng aking puso pala ay barado na. At yan po, picture with Dad, with Ann. Okay, next po. Ayan, aking anak. Okay, sama yung aking angel. Grabe. Sige po, next. Ayan po, si Pastor Dave, Mami Beth, they prayed for me. Okay, so una mga visitors ko po yan sila. Okay, next po. Ayan. Yan, kilala niyo kung sino yan? Okay. Biyenan ko po, si Tatay Ding. Hindi niya nakikilala? Tatay Ding, kitang-kita, di ba? Okay. Tatay Ding, okay. Yan. Okay, very supportive biyenan. Yan. Okay, at yan, at tinitudi ko si Pastor that time. Okay, at next, ayan po, grabe, no? Sabi ko talaga sa kanya yan, lagyan niyo ako ng props para pag pinicturean ako, talagang mukhang na-ICU, di ba? Hindi po, ganyan po talaga pag in-ECG kayo, ganyan po itsura niyo, no? Okay, so those were the time na even in the ICU, I'm having my attacks, no? Salamat sa Panginoon, tapat po yung Panginoon. Pag ikaw po pala ay naglilingkod sa Diyos, bubuhayin ka ng Diyos. And my prayer back then, sabi ko, Lord, kung tapos ka na po sa akin, kung tapos na po kayo sa assignment, kunin niyo na po ako. Malugod naman po akong bibigay kasi, Lord, hinandog ko na sa inyo yung buhay na to. Right? I gave up my profession, Lord, to serve you, God. And to serve yung mga tao na inyo pong pinagkatiwala sa akin.
Na ang sabi ko, Lord, hanggat andyan, alagaan. Okay? At sabi ko, Lord, kung tapos na po kayo, malugod ko pong ibibigay. Pero Lord, kung hindi pa po kayo tapos, buhayin niyo po ako. And true enough. Totoo po ba? Buhay naman ako, no? Tapat po ba ang Diyos? Amen. So, merong pang assignment si Pastor? Totoo ba? Mamaya po hipuin niyo ako, hindi po glorified body ito, okay? Okay, next po, next slide. Ayan po, no, some visitor pa. Yan, si Chipo, tsaka si Vanessa, yan. Under counseling na sila niyan, I think, no? Under counseling na sila niyan. Okay, so payat pa si Chipo dyan. Okay, next. Ayan po. Ayan, mga kapatid natin, Jason R.R. sa 13. Ayan, next po. Ayan, si Pastor Jerry, Mami Mining. Ayan, hindi na napicturean sa kwarto. Ayan, si Brother Jovi, Sister Gal. Kitang-kita naman, di ba? Sila yan. Okay, sige po, next. Ayan, syempre, yun yung dahilan kaya nagpipray ako, Lord, buhayin niyo pa ako, hindi ako pwedeng mawala, Lord. Grabe. Yung angel ko, araw-araw, no? Okay, pag oras ng bisita, nandyan na siya, di ba? Tama, sino ba namang ayaw magising pagka ganyan yung makikita mo sa umaga? Di ba, no? Yan yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord. Tama po ba? Okay, so next. At ito na po, salamat at talaga pag naglilingkod ko po sa Panginoon, merong biyaya yung Diyos. Ayun na, ito po. Next, kuya. Diyan na ba? Anong nangyari? Ayun, iniwan tayo. Buti na lang si Lord, di tayo iniiwan, di tayo pinapabayaan. No? Yung computer. Ayan, guys. 2023, we went to Singapore, kami mag-asawa, we're crying, Lord, kasi may challenge po kami sa family nun. And ang topic po is all about family. But 2025, God is faithful. Kasama ko po yung aking buong pamilya, yung aking 3 anak, and we attended the conference. Of course, may konting gala. Okay, yan po ay conference po ng gabi po niyan. So, since umaga, gala kami konti. Pasensya na po kayo, hindi ko po mauwi yung Merlion. Yung John Merlion lang yung nandyan. Okay. Yung John Merlion na lang yung enjoyin nyo, okay? Sige po. Pero yung Merlion, medyo mabigat po. Baka hulihan ako ng, ng customs, no? Okay po, no? So, yun na lang. Okay, and I'm so thankful. Tunay po na pag ikaw pala ay naglingkod sa Panginoon, hindi ka niya ipapahiya. Tunay po na pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, meron pong biyaya yung Panginoon. Amen? Sino rito po nangangarap ka makakasama mo yung buong pamilya mo maglilingkod sa Lord? Amen. No, I believe that one day, if you desire that, gagawin ni Lord. Soon, yung nanay, tatay mo, yung mga kapatid mo, lahat na kamag-anak mo will be serving the Lord. Kaya lang, ano yung solusyon natin? We serve. Maglingkod tayo. And if you're writing down, sulat nyo to, Pastor, paano ko gagawin yan? First thing, find one person you can intentionally serve this week. Maybe, andyan lang yan sa loob ng bahay mo, nanay, tatay mo. Kapatid, huwag mo hanapin yung maraming likes. Hanapin mo yung maraming platong mahugasan mo. Ilan yung damit na matiklop mo? Ilan yung damit na malaban mo? Hello? Ako, may kasama pa ba ako? Kapatid, serving doesn't have to be grand. A simple encouragement, helping co-worker, or giving to someone in need is powerful. Kapatid, yun lang. Help, serve, bless, do acts of kindness. Lalo po ngayon, we're approaching, papunta po tayo, nasa plan 40 po tayo. Tinanong mo na ba yung sa leader mo? Sa leader, anong pwede ko mapaglingkod sa'yo? Nay, tay, paano kita masiserve better? Tinanong niya na po ba yan? Ha? O minsan inisip lang natin, nanay, tatay ko, ganito. Oh, ginawa mo ba yung part mo? Still there? Kasi ang blessing, if you respect and honor your parents. Kailangan tanong, di ba? Mga kabataan, andyan ba kayo? Ang usapin, naglilingkod ka ba talaga sa magulang mo? Kasi ang pangako ro, nahahaba at lalawig ang iyong buhay. Have you asked your parents, ano ba talaga gusto nila? Kasi I stand here, kasi ito yung gusto ng tatay ko sa akin. Nurse po ako eh. But when I asked my dad, ano ba talaga gusto mo sa akin? Nak, magpastor ka, maglingkod ka sa Diyos.
And I gave up my profession to follow the Lord in the guidance of my parents. Are you still there? And true enough, God is faithful. Tapat po ang Panginoon. Sabi po ni Rick Warren, servants think more about others than themselves. Iniisip po nila yung iba kaysa sa kanilang sarili. They think of what others need, not what they themselves want. Pag nandito ka sa church kasi, pag sarili mo iniisip mo, hindi mo matatanggap yung mensahe. Kasi nakikita mo palagi ikaw yung paglilingkuran nila. Pero hindi tayo tinawag para tayo paglingkuran, tinawag tayo para tayo maglingkod. Baka mamaya dumating ka rito, upuan ko yan. Tabi kayo dyan. Grabe, parang barangay tanod, no? Ang tanong, meron ka ba man lang nabuhat na upuan para iset mo dyan? Nakapulot ka ba man, o nakapagwalis ka ba man lang? Hindi mo ba naisip, sino yung mga taong maaga pa pumunta rito sa church? Alam niyo po yung team natin, yung worship team, yung mga ushers dyan, yung mga registration team. Kanina po silang umaga, 7 o'clock, yung iba po earlier pa, andito na sila. Pwede ba, andyan ba yung team? Guys, andyan ba kayo? Pwede bang tumayo yung mga nagsiserve sa atin? Yung mga primary, andyan ba kayo? Lahat ng mga nagsiserve dito sa church, yung umaga pa, nandito ka na. Pwede bang tumayo? Come on, tayo kayo guys. Yung mga umaga pa, nandito na. Ayan? Tayo po. Sige na, come on, guys. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay po nila? No? Yung iba po kasi nandun naman, nasa Sunday school, yung iba po nasa registration. Are you still there? Tapos sila nandito na kasi iset nila yung aircon para mas malamig na, para pagdating po ninyo, malamig na. Yung mga nandun sa tech team natin, they make yung time para po pag sila ng presentation, maganda, maka-worship tayo, mas madali natin ma-take notes. Are you still there? Have you thought about that? Na bago ka makarating dito, may mga taong nag-sacrifice. Are you still there? Dati po, naglilinis din ako ng CR, nagwawalis din ako ng church, nag-ayos din ako ng upuan, nagbubuhat ako ng mga instruments, naghihinang ako ng mga wire na sira, nagte-tech team din ako dati, nag-ayos ako ng mixer, minsan nga pag may problema, hindi nila lang paglapit ko doon, Pastor, paano mo nalaman? Okay, wisdom from God. Kasi dinaanan ko rin po yung mga bagay na yun. Are you still there? Okay. Kaya po, that's how we serve now. Pastor, bakit parang di ka na namin nakita naglinis ng CR? Sa bahay po, naglinis ako ng CR. Tanungin niyo yung wife ko. But dito, hindi na. Why? I'm giving others naman opportunity to serve. Because service is greatness. And the question is, how many people are you serving? Yun lang simple na sumakay ka ng bus o kaya ng MRT, tas puno na, pinaupo mo yung matanda, no? Or someone na talagang in need na kailangan umupo. Tama? Or even you sacrifice yourself para lang paupuin sila. It's a simple gesture of service. Kaya lang, kailangan kapatid, we need to involve in that area. Letter B, if you're writing the notes, sulat nyo po ito, involve your family and disciples in acts of service. Involve natin yung people natin, yung anak natin, pakita natin talaga paano maglingkod. Okay, na kahit meron ka mga issues sa buhay, may pinagdadaan na kami problema, andun ka pa rin, you still show up. Kasi alam niyo po, service becomes part of our family culture when we do it together. Kaya kapatid, suggestion ko sa mga leader, involve niyo yung people niyo na mag-serve. Kaya po ngayon, di ba, sinasama nila. Kaya kita niyo kanina, pinasaya tayo ng mga nanay at tatay. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila. Grabe. Mga busy tao yon, ha? Okay po? No, pero kanina, grabe, no, pinasaya nila tayo. Tama po ba? They entertained us, no? Okay, why? Kasi po, actually, mga busy tao po yan, pero nag-alat sila ng time para mag-practice pa sila. Kasi kailangan nilang i-present yun, no? O, special number po yun. Tama po ba? O, special number yun kasi pinasaya po nila tayo. Amen! Yan. Sabi po ni Joshua, tignan nyo, ang ganda po ng sinabi ni Joshua. Joshua 24:15, sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Meron ka bang ganyan na tinatatag mo talaga? Scripture po kasi yan eh.
Tinatag po ni Joshua yan kasi marami nang ayaw maglingkod sa Panginoon. Marami na silang kinikilalang Diyos. Pero sabi ni Joshua, but for me and my house, we will serve the Lord. Kasi po ngayon, hindi na po yan uso. Ang uso ngayon, dapat magaling ka, mahusay ka, dapat sikat ka, tanyag ka. Pero the question is, are we really serving? May mga tao ba na nabago yung buhay nila, yung dating ubos yung oras nila sa trabaho, natulungan mo, ngayon yung relationship nila mag-asawa, nag-i-improve. Yung dati may challenge sila sa finances nila, ngayon natulungan mo, nag-i-improve na yung finances nila. Dati hindi sila magamit ng Panginoon kasi nga ubos yung oras nila sa trabaho. Ngayon may time na sila sa family, may time pa sila mag-ministry, kumikita pa sila. Kaya lang sa simula, parang si pastor muna yung gagawa. Si pastor muna yung magsasacrifice. Pero eventually, nakita ko po yung mga tao dito sa church, yung tabihin na lang natin kasi pangit lang pakinggan, yung mga sabi natin, nag-armor bearer talaga, yung sip-sip ba? Alam yung sip-sip? Yun talaga yung binibless, yung, hindi yung magaling ha. Totoo po ba yung napopromote yung sip-sip, hindi yung magaling? Kasi yung magaling, delikado i-promote. Kinakabahan yung may-ari. Baka mamaya, susunod, no? Baka kunin na yung kumpanya kasi ang galing eh. Di ba? Pero yung sip-sip, yun ang pinopromote. Bakit? Ang intention niya, pagdating niya, ano yung gusto ng boss ko? Yun ang gagawin niya. Sino tumataas ang sweldo? Yung hindi magaling, pero ang layunin niya, gawin niya kung ano yung pinapagawa ng boss niya. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Okay. Kaya kapatid, maganda po, isama natin, involve natin yung people natin, mag-serve sila. Noong una po sila lang, sila yung sumasama. Ngayon, nababago po yung buhay nila as they continue to serve, as they continue to connect their lives. Sabi po ni Mother Teresa, love cannot remain by itself. It has no meaning. Pag love lang. Love has to be put into action, and that action is service. Okay, tinanong ko yung isang nanay, sabi ko, Nay, sabi niya, okay ba sa iyo kung puro love lang? Sabi niya, hindi, dapat may substance. Kailangan meron daw na tatanggap, nararamdaman. Tama ba? Mga tatay, andito ba kayo? Alam ko, love nyo po yung mga misis ninyo. Pero minsan, pagbayaran na, they need cash. Are you still there? Letter C, celebrate serving as much as success. Kasi kapatid ngayon, hindi natin sineselebrate yung pagka ikaw ay nagsiserve, hindi natin sineselebrate yan. Kaya ngayon, pwede ba nating palakpakan yung ating mga servant leaders dito sa church? Grabe, no? Yung mga maaga pa, nandito na. We appreciate you guys. Yung mga nag-take ng photos, yung mga nagsiset up dito, no, grabe yung mga, sila po na gumawa niyan, yung mga balloons natin. Saturday pa lang yung iba, Pastor, Friday, nagsiset up na sila rito, na mga ginagawa nila. Pastor, parang ganito, no, nakita niyo po yung ating Facebook din natin ngayon, andun na sila, Pastor, we want to serve, kaya namin gawin yan, Pas. Grabe, sabi ko, sila na to, grabe. Minsan po, puyat na sila, editing videos, editing graphics, using talents and skills na meron po sila. Yung mga pictures po na yan sa gilid, minsan padaanan nyo, no? Yan po yung mga storya dati. Yan. At saka dun sa likod. Sila na po yan. No? Even yung mga tarpaulins natin, sila na po nag-design yan. Sila po nag-ayos ng mga upuan natin. Sila po naglinis dito. Sila po nag-keep para malamig tayo ngayon. Kanina pa po, 3 meeting na sila. Nag-service na ng umaga. May training pa sa gitna. Alam nyo ba, may training kami kanina sa gitna. 12:00. Andito rin sila. Tapos ngayon, 2:00 worship, andyan pa rin sila. Tapos grabe ikaw, umatin ka lang isang beses late pa. Ay, hindi. Wala rito, no? Wala? Oh, sabi mo sa katabi mo, hindi yun para sa'yo, para sa akin. Walang personalan. Tama mo ba? Ayoko nang mamersonal, okay? Okay. Kaya lang the problem kasi yung world po, sineselebrate yung awards, yung promotion, yung trophy. Pero sa Kingdom of God, ano yung tunay na medal? Service.
Kaya ang tindi rito, ano yung ginawa mong paglilingkod sa church? Kaya pasikatin naman natin yan. Yung pinakamatinding maglingkod. Pwede ba yon? Hello? Pasikatin naman natin sa bahay, yung pinakamasipag. Yung hindi nagdadabog kay nanay, kay tatay. Kasi yun ang napapansin ni Lord. At yun yung may pasalubong kay nanay at kay tatay. Tama po ba? Matthew 25:21. Ano sabi ng Panginoon pagdating sa dulo? Well done, good and faithful cum laude. Ganun ba? Good and faithful contractor. Good and faithful billionaire. Yun ba? Anong sinabi ng Lord sa dulo? Lingkod. May award kay Lord ang naglilingkod. He's still there. Ito yung tanong ko lang. Tinanong mo na ba yung sa leader mo? Sa leader, ano ba maipaglilingkod ko? Kasi you need to acknowledge someone. Kung sa trabaho, hinahanap mo rin, maparangalan mo yung boss mo, spiritual din. Tinanong mo na ba yung sa leader mo? Ano yung maipaglilingkod mo? Or dumating ko na sa church, wala kang pakialam sa ano? Tapos nagpula ka pa. Ba yan? Preaching, di ako na-bless. Ha? Tapos tawag mo doon, naglingkod ka. Hello? Kasi sa Bisaya, ang lingkod ay, yun lang. Umupo. Pero sa Tagalog, ang lingkod ay service. Hello? Sino rito gusto mo kasama ka nung pang-upo mo sa langit? Kasi sabi ni Bishop, sa langit daw puro sorry for the word, no? Baka i-blip tayo. No? Kasi baka yung puro lang ba? Puro puwet lang doon sa langit, no? Bakit? Kasi nga yung puwet naglingkod. Pero yung may-ari, wala. Bakit? Kasi hindi naman naglingkod. Hello po mga kapatid, dyan ba kayo? I pray wala sa GUCCL noon. Amen? Sabi po ni John Maxwell, success is when I add value to myself. But significance is when I add value to others. Service is adding value to others. Ang tanong ko, sa paligid lang dito, wag na tayong lumayo, dito lang sa church ngayon, ilan yung tao that you added value? Ilan dito yung tao na ininvestan mo ng oras mo, in-encourage mo na nabibigatan sila, tinuwid mo rin nung namamali sila, at tinulungan mo sila na tumama yung buhay nila. Tinulungan mo sila na maging maayos, mapalapit sila sa Diyos. Kung nagsimula ka na, may isa ka na, nagsimula ka na. Because greatness in the kingdom of God is all about service. Number 3, malapit na tayo matapos, legacy impact. Ano po yon? May impact po to. Anong impact natin? Service creates a ripple effect. Isang tao, like our pastor, Pastor Kim, nag-serve. Sabihin mo, Pastor, nag-preach lang po siya. Hindi po siya nag-preach lang. He sacrificed so much. And he readied himself para ibigay yung preaching na yan para gabayan tayo. And our part is to obey. Amen? Ngayon po, hindi na ako masyado nag-aayos ng mga upuan, but nagwawalis ako dyan, nagmamap po ako. Kung kailangan ko po maglinis ng CR, naglilinis din po ako. Pero hindi po yan ang focus ko. Ang focus ko kasi ito na yung tayo ko ngayon, pastor ako, hindi, yung message ko may epekto sa tao, I need to stand. Pero hanggang ngayon po, nagsisell group po ako. Alam niyo po ba yan? Hanggang ngayon po, nagsisell group ako. I even take part dun sa formation. Turo rin ako at nung time, kasi supposedly binigay ko sa mga bata na may sakit ako. Pero I still take time. Kasi gusto kong matutunan pa rin na umabot dun sa mga nasa baba. And nakakatuwa po kasi yung cell group that we are leading, yung majority po nung nasa morning service, I think 1/3, ay galing po dun sa cell group na yon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? All glory to God. Yung morning service po, 1/3 po or almost 1/2, galing po dun sa cell group na yon. Are you still there? Kaya lang, dito natin makita bakit when you serve,
Even hindi mo gusto yung nararamdaman mo minsan, masakit, pero maglilingkod ka pa rin. Kapatid, when you serve others catch the spirit of serving. Nakita na kayo, pag sinabing ripple effect, sino rito nakapaglaro yung batong lapad, tapos ginanon mo sa tubig. Yung tapos makita mo yung talbog niya, yung maliit na bilog, yan, ganyan. Nung una, maliit, pero eventually, palaki ng palaki, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Nung una po, si Pastor Kim lang pumunta rito, helping out our family. Hindi pa namin naintindihan noon. Tingin namin parang kalaban siya, kaaway siya because he's bringing a different teaching. Pero yung pala ay biblical, scriptural, and that is Christ's way. Nung sinunod po namin yon, na-bless po kami, family namin. Then eventually, andito na po kayo ngayon. Are you still there? Kayong ginagawa mong paglilingkod, maraming mapagpapala. And I believe, just like Pastor Kim, sacrificing so much for the ministry, maraming buhay yung mababago. Dito po sa church, may mga mag-asawa na naghiwalay, pero ngayon ni-restore ng Panginoon. Mga bahay na parang impyerno, pero ngayon po, pinagpapala na ng Diyos. Mga kabataang pariwara, adik, ngayon po, nire-restore na ng Lord. Mga taong wala ng pag-asa sa buhay, pero ngayon po, binabago ng Diyos yung kanilang buhay. And this is what God can do if you serve. Philippians chapter 2, verse 3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Kapatid, huwag kang pupunta sa church na andito ka lang sa ambisyon mo. Palaging ikaw. Kasi palaging pag ikaw ang sentro, masasaktan ka, mahihirapan ka, mabibigatan ka. Pero pag nandito ka, ang attitude mo lang, maglingkod ka, you will always have a fresh na lakas mula sa Diyos. Kahit na nabibigatan ka at nahihirapan, magpapatuloy ka pa rin. Bakit? Kasi naglilingkod ka. Hindi ka nandito para paglingkuran. Kasi maaaring sabihin mo, hindi man ako na-bless sa message. Di ba? Parang, grabe naman, sobrang lamig naman ng aircon. Grabe, sobrang lamig na nga. No? Nung walang aircon, ang init naman. Di ba? Maintindihan, di ba? Pero sabi niya, rather in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, yung kasi po problema eh. Pag yung interest natin, yung hinanap natin, hindi yung interest ng iba, but each of you to the interest of the others. Utos po ito ng Panginoon sa kanya pong salita. And sabi po ni Miles Monroe, the greatest way to impact the world is not through your wealth, but through the wealth of lives you touch. Kapatid, kung akala mo mas marami kang pera, mas marami kang ma-influence, you're wrong. The more people you have helped, the more lives na nahipo mo, na nabago, yan ang impact mo. I still remember, and that is my desire, when my mom died, Pastora Jo, galing po kami ng Kawit noon, dadalhin na yung so ililibing po kasi dito sa atin, malapit. Sa Kawit po siya kasi nilamay, St. Peter. Nung pagdating namin po ng plaza, I can't help my eyes na umiyak, hindi dahil wala na yung mom ko, kasi I know my mom served. Alam ko kung nasaan siya. I can't help myself na umiyak. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko yung dami ng tao dun sa plaza, dun sa Mercury Plaza, dun sa kalsada, mga nakaputi na naghihintay sa kanya. Sabi ko, Lord, grabe. Grabe. Nung pumila po kami, bumaba po kami kasi naglakad po kami. Yung bilang ng tao na nakapila o kasama dun sa parade, ang haba. Sabi ko, Lord, grabe to. And I'm praying, Lord,
na one day, hindi pa ako nagpapaalam mga kapatid, na one day, when the time comes, same or even better gagawin ng Lord. And I praise about isa rin po sa atin. Amen? Ang pangit yung namatay ka, tapos ang nandun lang sa likod yung pamilya mo. Tapos umiiyak pa kasi ang dami mong naiwan na problema. But I pray that your life will bring impact to this world. Hindi dahil marami kang pera, hindi dahil meron kang magandang bahay, lupa, sasakyan, posisyon, but dahil marami kang taong natulungan, maraming buhay na nabago. Kapatid, ito po, champion. I don't know who owns this cheer dance. Wow. Ito niyo po itong trophy. Nagsisimbolize po ito ng success dito sa mundo, achievements, glory dito sa mundo. But kapatid, same as this, medal. Kaya lang, ito po yung hinahabol ng mundo, di ba? Medal, trophy, pera, bank account. But alam niyo po, si Jesus ang pinili po, tuwalya. Hinugasan niya yung paan ng kanyang mga alagad. At pinakita niya na siya ay hindi nandito para paglingkuran, kundi nandito siya para maglingkod. Ito yung tanong ko sa iyo, kapatid, ngayon. No? Kasi alam nyo, yung greatness kasi in the kingdom, hindi siya na-measure by how many people serve you, but by how many you serve. How many you serve? Ito yung tanong. Ano ba gusto mo maalala ka? Sa trophy, success, yaman, o sa tuwalya? Pinili ni Jesus ang tuwalya. Ano ang pipiliin mo? Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin ng tunay na kadakilaan ay nakikita po sa paglilingkod. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hinabol namin ng tagumpay, higit sa paglilingkod. Yung mga likes, comments, subscribers, followers. But Lord, bigyan niyo po kami ng puso ng isang lingkod tulad ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-involve namin yung aming mga pamilya, yung aming mga disciples, yung aming community kinabibilangan, workplace, or even yung mga campus. And Lord, dalangin po namin na yung legacy na may iwan po namin, magkaroon po ng ripple effect ng pag-ibig, ng paglilingkod, na nagbibigay po ng glory sa inyo, Panginoon, at tanging sa inyo lamang. Salamat po, Panginoon. Kapatid, kung nandito ka ngayon, paalala ko sa iyo, ultimate example ng paglilingkod ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagugas siya ng paa ng kanyang mga alagad. Binigay niya yung kanyang buhay. At maaaring nandito ka ngayon, namumuhay ka lang para sa sarili mo. Hinahabol mo yung tagumpay, hinahabol mo yung recognition, pero ang Panginoon never niyang ginawa yun. At ngayon sa oras na ito, inaanyayahan ka ng Panginoon dun sa isang dakilang buhay, yung buhay ng paglilingkod. Kaya kung nandito ka ngayon, gusto mong isuko yung buhay mo sa Panginoon. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat. Kung ikaw yung taong to, taas mo yung kanang kamay mo kung gusto mong tanggapin yung dakilang tagapagligtas, dakilang servant king. Samahan mo ko ngayon sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus,
Sinusuko ko ang aking buhay sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagiging makasarili at pagmamalaki. Pinipili ko po na sumunod sa inyo at maglingkod sa inyo at maglingkod sa aking kapwa. Gawin niyo po akong servant leader na mag-iiwan ng lasting legacy of service. Gamitin niyo po ang buhay ko. Sa inyo na po ito, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, kung sumama ka sa prayer na yon, maring ito yung first day mo o start mo, your beginning of a legacy of service. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, and I welcome you and I congratulate you. God bless you. God bless you. Let's worship the Lord. Yes. Naras the